Sir, pareact muna doon sa nangyari kaninang umaga at ngayong hapon doon sa Justice Committee hearings. Before we go into anything else, it's the most urgent story today, yung appearance po ni Ramil Madriaga. Well, una sa lahat, actually hindi ko na pinanood din. I just saw the snippets of yung umiiyak si Madriaga. Pero nabasa ko yung affidavit at ako nagugulat talaga dahil ako naging congressman, nakasama ko si Diong first term nung 11 Congress at nung presidente siya, nandiyan ako sa Kongreso. Parang barkadang-barkada to si Madriaga, lahat kasama siya sa lahat ng usapan. Kaya nagugulat ako, natatawa doon sa storya na kinikwento niya. Alam mo nung presidente, si Presidente Duterte, and I was a congressman and more or less one of the senior congressmen, siguro nakasalubong ko lang ang Pangulong Duterte ng 2-3 beses na okasyon pa. And masyadong fantastic yung mga kwento niya na kasama siya sa ganitong ginawa, kandidatura, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng ganito. Talagang kagulat-gulat. At nagugulat din naman ako dito sa Justice Committee, bakit pa nila pinayagan yung ganitong mga pagkikwento o yung ganitong paglalabas ng kwento na walang kabase-basehan. Tanungin nyo lahat ng congressmen, tanungin nyo lahat ng mga nakasama ni Digong na nandyan, maging yung speaker, hindi ganyan yung naging relasyon kay Pangulong Duterte, tapos siya parang anak, parating katabi, parating kasama sa lahat ng usapan. Yun ang kagulat-gulat para sa akin. Pero sir, di ba nung panahon ni Digong... Sa total denial kasi si Vice President na hindi niya nakilala, hindi niya na-meet yan. Paano yung mga pinakita niyang mga video, mga pictures na magkasama sila? No, paano total yung denial ni Vice President? Hindi niya kilala kasama yan. Pero kung yes, may papakita na maraming mga pagsasama sila, medyo pa yun. Puntos yun labang kay Vice President. Well, para sa akin kasi, Sek, alam mo, kumampanya si Pinoy. Kami kandidato sa Kongreso. Kandidato ko sa syudad ng Quezon City. Pagka may lumabas na tao, sinabi kaibigan niya ako, kasama niya ako, immediately sasabi ko, hindi ko yan kilala. Tapos paglalabas ng picture, yung pala, nasalubong mo sa kampanya, nasalubong mo sa isang okasyon, nagpa-picture sa'yo. So, hindi siya pwedeng maging batayan na lalo't kami, mga politiko, o lalo kami na nasa forefront ng mga ganyang mga pagkakampanya, pakikisalamuha sa tao. So, ang bigat naman yun. Siguro, ang mabigat kasi sa kwento ni Madriaga, fantastic yung kwento niya. Binigyan siya ng 25 million, pambili ng motor, daang-daang milyon, kinukuha niya, hinahakot niya, pagkatapos yun pala, nag-kidnap siya. Pagkatapos, yung mga ganun, kalaban niya si Harry Roque doon sa pakipaglaban niya sa mga magsasaka, at pinakulong siya ni Harry Roque doon sa kidnapping. So, yun yung fantastic sa akin. Maaaring magkakamali kami bilang mga politician. And I would think lahat kami, including Pinoy, including lahat ng mga taong to. Pero yung sasabihin mo totally, hindi mo kilala, which is totoo naman. Kung minsan talaga sasabihin mo, hindi mo alam at may mga picture na ilalabas tungkol sa'yo. Pero yung kwento kasi ni Madriaga, masyado namang, masyadong palabas ang kumbaga pamangkin o kasama ng pamilya, yun ang nakakagulat para sa akin. And bakit pinayagan naman ng Justice Committee yung gano'n na hindi mo na nila binet o hindi mo nila tinanong talaga paano nangyari ito, paano yung abot sa'yo ng pera, yun ang kagulat-gulat para sa akin. Well, sir, you were speaking from your experience. Sabi nga ninyo, nung kayo nakasama si Digong sa Kongreso, you've only seen him mga once or twice doon sa mababang kapulungan. But I also remember din po yung mga kwento noon na nung congressman si dating Pangulong Duterte, hindi niya gusto yung trabaho sa Kongreso at medyo tinatamad siya dahil namimiss niya yung trabaho niya bilang alkalde. So baka talagang hindi talaga masyadong aktibo si dating Pangulong Duterte bilang congressman noong panahon yun. Yes, actually I was referring more on dun sa nung presidente siya kasi ang nangyari sa amin noon, I think I saw him once nung nagkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Kongreso, tapos may isa pang nangyari na okasyon na speaker si Alan Cayetano. Pagkatapos nung kasi nagka-COVID, so talagang ang hirap harapin o makausap ang presidente. Doon sa kanyang affidavit, lahat na lang ng kwentuhan kasama siya, di ba? Nung kampanya pa lang ni Duterte, nung kakampanya na si Inday, yung pag-aayos na alagaan mo yung anak ko, para bang lahat kasama siya, pati yung security, intelligence, yung hepe, yun ang kagulat-gulat para sa akin. Anyway, sir, you had... Ami, go ahead.
Hindi, kakambyo ako pagkatapos nyo. Okay. But Dun anyway, sir, sa isa ng mga ano. your point kanina na fantastic yung mga amounts being brought up by Madriaga. I think everybody's also thinking the same thing na it has to be established firmly what the amounts were and where they were delivered and if there is any other evidence along those lines. But on the other hand, sir, siya pa'y pumirma ng bank waiver, bank secrecy waiver. So that may be, I suppose, that may be instrumental in determining at least a big chunk of his allegations. Well, yung bank waiver niya kasi, kanya yun eh. Kidnapper siya, ang dami niyang activities. Kung makikita, kunyari, sa account ni Pangulong Duterte, may inilipat sa account niya, yan, maniniwala pa ako na pwedeng sasabihin niya, may binigay sa kanyang pera. Pero yung, andito, binabasa ko ngayon yung affidavit niya, no? Kagulat-gulat talaga yung mga binabanggit niya na 100,000, 150,000 cash, 25 million, binili niya yung motor. Pagkatapos na kumukuha sila ng pera, may binanggit siya ng mga 2 incheck na nagbigay daw sa kanya ng pera. Parang hindi, kahit na sinong tanungin mo na involved sa politika o involved sa isang kampanya, yung mga ganong pagbibigayan ng pera, parang hindi mo ipagtitiwala sa ganong tao. No, more than usual, I would think, kung magbibigay sila ng ganong pera, they would give it directly to the principal. Ito, kagulat-gulat yung mga kwento niya. At yun nga, ang daming nagre-react na, ang dami mo palang pera, bakit ka pa nangingidnap? At itong si Madriaga, yung background pa nga niya, hindi lang basta-basta kidnapper. Kasama siya sa isa sa pinaka-organisado at mabigat na kapatay ng pulis na sindikato ng kidnapping. Kahit na yung mga CIDG, mga pulis na kilala ko, pagka tinatanong, iba yung pananaw nila tungkol dito eh. Kahit naman sigurong convict, ewan ko kung pinangakuha nila yan, papipirma o magsasalita ng mga ganitong bagay na kagulat-gulat.